Franz Castro, tinawag na Bratinela ang Vice Presidente at piling siya ang magpapasya sa budget ng ikalawang Pangulo. Mapagmataas na at piling mataas pa talaga sa Vice Presidente. Ano na ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno, mga insan? At kung sino pa yung may kaso, sila pa yung nanglilitis ngayon sa ating Vice Presidente. Dati, ang mga kagaya ni Franz Castro ay tinutuligsa ang gobyerno, ang presidente mismo. Ngayon, tila ba naging kakampi na ito ng presidente? Lalong-lalo na ang isa sa may hawak o may kontrol ng budget dito sa ating bansa na si Romualdez. Tunay nga talaga na kapag magkauri ay magkasundo talaga sa lahat ng bagay, mga insan. Panoorin at pakinggan ang full video kung gaano kabastos si Franz Castro sa Vice Presidente. Ano po sinabi ni Franz Castro? Kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na second round, no, second time around na paliwanag do sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, no. Mabusisi yung budget, mabusisi yung budget. So ang ibig sabihin po nito ay binoboykot niya tayo. Mabusisi daw po yung budget. Mabusisi yung budget. Tandaan nyo po yung word na sinabi ni Franz Castro. Skip na po tayo dito sa video na to at ito po yung pagkakasabi niya ng Bratinela po si VP Sara Duterte. So, Madam Chairs, ang problema dito, no, talagang Bratinela to the max, no, na ayaw na ngang matanong, no, umiiwas sa mga tanong. Gusto nating tanungin, hindi uma-attend doon sa no. Kaya talagang Madam Chair, siguro later on kung ano yung later on na lang po, Madam Chair, yung aking magiging pasya, no, dito sa magiging budget at recommendation sa budget ng OBP. So pasensya na po ang taong bayan, binoykot tayo. Yan po ha, rinig na rinig nyo ha. Later na lang daw po kung ano pong mapapasyahan niya. Parang siya magde-decide eh. Later on na lang po, Madam Chair, yung aking magiging pasya, no, dito sa magiging budget. Kaya ba binawasan nyo, tinapyasan nyo ang budget ng OBP ng napakalaking halaga from 2.03 billion mga idol naging 733 billion na lang kasi tinapyasan nga po nila ito ng 1.29 billion. Yun na, nakapag-decide na pala si Franz Castro. So sabi mo dito, umiiwas si VP Sara Duterte sa mga katanungan kaya mo natawag itong Bratinela. Yun ang masaklap dyan, mga insan. Napakapilingera talaga nitong si Franz Castro. Ang sabi niya pa sa video na ito, na mamaya na lang ako magpapasya para sa budget ng Vice Presidente. Ano po yan, mga insan? Siya na ang masusunod para sa budget ng ating Vice Presidente? Kung hindi po yan kapal na mukha, ano po yan, mga insan, ang ginagawa ni Franz Castro na piling mataas pa sa Vice Presidente na siya ang masusunod sa pagdinig na yan. Tapos kung hindi sasagot ang Vice Presidente sa mga tanong niyang malayo naman sa hearing nila dyan sa Kongreso, ay tatawagin niyang Bratinela ang ating Presidente. Ang linaw-linaw po, mga insan, na talagang pinag-iinitan nila, lalong-lalo na ito, si Kimbo at si Franz Castro. Na sobra po talaga ang ginagawa nila para lang masiraan at magipit ang ating Vice Presidente. Samantalang hinahayaan lang naman nila yung Pangulo na wala namang ginagawang proyekto at nagpa-party-party lang. Sa halip na tutulan yung budget ng ating Vice Presidente, ay dapat mas tuunan nila ng pansin yung paghihirap lalo ng mga Pilipino, yung pagtaas ng mga bilihin. Kayo na po ang humusga, mga insan, sa mga ginagawa nila Stella Kimbo at Franz Castro, kung ito'y tama pa ba o may tama na sila. I-comment nyo dyan, mga insan, pag-uusapan natin yan. At syempre, huwag nyo rin sanang kalimutan na mag-subscribe. Hanggang sa muli, mga insan.